Yo mga katropa, tayo kayo ay nakikinig ulit ng Tropang YOLO, ang iyong only listen online version ng Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Fernan. Mas kita pa din. Ako si Katropang Sure. At ako po si Katropang Jane. Ang binitawan po nating tanong sa ating mga katropas kanina lamang na base sa aking episode ng Monday. Ay, gaano kalaki ang iyong ethics? Oo. So, gaano kalaki Katropang Dex? Ay, binitawan mo na rin lang eh. Black or white pa. Maraming. Hindi ko yan itatanong Katropang yun. Pateros. Tsaka edible yung ethics na yun. At saka alam mo sa pateros, bago pala iluto yung balot, ang first na gawin mo talaga, ilinisin. Kailangan mo talagang iskobahin yung ethics. Ay, yung ethics yung yung itlog, yung balot. Oo, PFTMN, sa PFTMN ko natutunan. Okay, katropas, ang tanong, base sa timpla, ano ang maaring maging bitter or sweet na ayon sa buhay natin ng naayon sa timpla? Ako naman. Success. Sige, go. Kasi ako naniniwala kasi ako dun sa yung equivalent trade na tinatawag, yung para makakuha ka ng, para makakuha ng something. Equivalent. Oo. Sometimes achieving things requires sacrificing. 'Di ba? Minsan yung pagka na-achieve mo na yung success mo, 'di ba? Ni-reap mo na yung reward ng mo. Minsan you can't help but look back sometimes na in the process pala of me achieving my dreams or achieving my goals in life. Nakakaano rin yung feeling na ang dami mo rin iniwan, 'di ba? Ang dami mo ring sinakripisyo. Tapos, in the case of other people, talagang hindi ko sinabi sa sarili ko, in the case of other people, may mga nasaktan pang tao in the process. Yung ganun, di ba? May times na siguro, in some cases, people get to, overrun people, di ba? Dahil may natapakan silang tao, may nasaktan silang tao, or say, para magawa nila na maayos kung ano man yung trabaho na inatas sa kanila, kailangan nilang manakit ng damdamin ng iba because pag hindi, di ba, parang, especially kapag sa mga hirap maging boss di ba? Kasi minsan kapag boss ka, parang, pagkagalitan ko ba siya, tapos, kaibigan ko siya. Not even kaibigan yun na lang idea nung makakasakit ako ng damdamin ng ibang tao. Pero kapag hindi ko naman siya pinagalitan, it will be detrimental to my own progress. Di ba? Or to the job at hand. Di ba? Minsan ganun yung kaya nga sabi ko, on the job, ganun din yun Di ba? Para magtagumpay ka sa politika, meron ka din Tatapakan. Meron ka din tatapakan. Meron kang Papatayin. Ipapatayin ka. Meron kang sasagasaan ng mga tao. And kapag ka nandoon ka na sa pedestal ng success mo yun, at kung ikaw may natitira pang konsensya sa sarili mo, magkakaroon ka ng ganung feeling ko magkakaroon ka ng ganung moment. Diba? Para makuha ko to, ano ba yung kinailangan ko? Ano ba yung mga kinailangan kong ibayad? Diba? Minsan pa daw, sa point na pati kaluluwa mo pala na ibenta mo na. Hindi mo na pala siya hawak. Diba? Or even your own life, in even the decisions that you once thought yours, iba na rin pala ang determine. Pero, successful kang tao. Correct. At saka parang guess dun mo ma-measure kung yung success ba talaga is worth it or success is relative. Kasi, sige, success in what way? Successful ka in what way? Okay? Siyempre, dahil ako nagtanong, kailangan kayo mauunang sasagot. Katropang Fernan. Siguro yung pagiging anak at pagkakaroon ng anak, Pwedeng bitter and sweet. Kasi halimbawa, yung mga taong, kasi medyo may experience ako kanina. Hindi ako nagkaanak, okay? Hindi ako nagkaanak. pwede lang nagkaanak sa Katropang Fernan. Congratulations! Ano pala to, no? Baby shower. Baby shower. Hindi, baby shower pa. Ano hindi alam ni Katropang Fernan. Congratulations! Magkakaanak ka na! Nauna pa kayong nakaanak. Kasi hindi pa. Congratulations! May anak ka na! Grade 6 na. Patay, ang tulis mo, sir. Hindi, kasi yung kanina kasi meron akong parang, hindi ko lang sabihin kung saan ko siya na-meet, ganyan. Magkakaanak na siya. Parang sa akin, blessing kasi magkaroon ka ng anak kasi ang daming
may gustong magkaanak na hindi magkaanak-anak. O tipong nakilang effort na pagkatapos nagkaanak, balahura naman, ganyan. Alam mo yun, parang para sa akin, sweet siya sa paraan na nagbigay buhay ka sa isang tao, pero bitter din siya dahil ang daming sacrifices. At yung, halimbawa, doon pupunta naman din kabilang aspect, yung pagiging anak. Masarap maging anak eh. At kaso minsan, bitter din siya in a way na parang, halimbawa, hindi mo na-perform yung pagiging isang mabuting anak, o kung yung naging ano ko man, masalbahe kang anak, tapos hindi ka na rin nagkaroon ng chance na bumawi sa magulang mo, o hindi mo paramdam na gusto mo bumawi. Diba? Parang, ang bitter lang ng pakiramdam na yun. Pero masarap maging anak ng isang magulang na nagmamahal. Okay, Lana. katapang Shrel. Ako, pakikitungo sa sarili and in turn, pakikitungo mo na rin sa ibang tao. Si feeling So, ko... pwedeng mapait yan or sweet. Oo, mapait or sweet, 'di ba? Merong medyo mahirap siyang timplahin, 'di ba? Na pero paano mo hahanapin ba yung tamang balanse noon? Na masaya ka pero sa ibang tao nakakasakit ka, o nakakasakit ka pero masaya ka. 'Di ba? Parang may mga ganong kang considerations pa na kailangan mo ding i-assess at kailangan mo ding pagdesisyonan kung alin ba ang timpla na kaya mong tiisin. Naks! Anong timpla kaya mo tiisin, di ba? Mm-hmm. So, kasi di ba pag ganun may kape, tapos halimbawa wala yung lahat ng mga ingredients, so wala yung sugar, wala yung ano, parang meron ka na ng pagtitiis na ito na yun eh, di ba? Oo, halimbawa yung kanina, ginamit ko example kanina, yung bigla na ka na lang, halimbawa, bigla na siya nagkaanak. Bigla na lang siya nagkaanak. Hindi niya expected na magkakaanak siya. Nakakrecord Oo Hindi- nga eh. Parang, malamang may ginawa siya, di ba? Pero parang hindi yun yung para sa kanya tamang oras na magkakaanak siya. Bitter siya in a way na kailangan mo na alisin yung ibang ingredients sa buhay mo dahil nandun ka na sa sitwasyon na yun eh. Pero sweet siya in a way na parang masarap naman magkaanak talaga kasi magkakaroon ka ng realization ng role mo talaga sa buhay, ng dapat mo tahakin. Ayun, wala lang. Ako siguro yung aking bitter and sweet na ayon sa timpla is ambition. Di ba? Yung parang din, dapat ayon din lang yung sa matinong pagtitimpla mo kung yung sip-sip ka na sip-sip siya. Oo nga eh. Pagkam pala ako, sorry. Oo, ako nandito eh. Hindi Di ba? nakikinig naman ako. Oh, pretending to listen. Na? Hindi ah. Pretending to listen. Nakaka-distract eh, dito na natitingin. Di ba? Ano yun yung, kapag yung ambisyon, pipili ka, di ba, ng gaano ka, pwede talagang mag-turn nasty yung ambition mo eh. Na pupush ka niya doon sa direction din. Babalik na tayo doon sa on the job, di ba? Na parang ipupush ka niya towards sa direction na hindi ka naman willing to go. Tapos marami siyang hihingin sa'yo. So I think kailangan lang ang ambisyon, tama lang ang timpla. Huwag mo rin siguro hingin yung sobra-sobra. Yung parang kapag hanggang doon din lang naman yung kakayanan mo, at hanggang doon din lang naman yung ethical standards mo, hanggang doon din lang naman yung tingin mo yung abilities mo, hanggang doon na rin lang muna yung timpla na dapat na ina-ambisyon mo. Huwag na lang din masyado. Kasi I don't think naman porke lang you're top of your game, mananatili ka dun eh, di ba? So, kailangan na kung lang, medya-medya lang, tama lang, at consistent, mas tatagal yung mas tatagal ang matamis na pagsasamahan ninyo nung kumbaga goals mo sa buhay mo. Okay? Si Katapang Fernan po on Tuesday. Ano yung tanong, Katapang Fernan? Tanong ko lang ay, iugnay ko doon sa isa kong natanong na nakaraan kasi malamang hindi ko pa narinig yung mga opinion ninyo. Naisip ko lang, maganda siguro pag-usapan natin yung kung meron ba kayong karanasan na nakita nyo bilang isang liwanag, ngunit ang katotohanan pala ay dilim siya. At sa kabilang banda, meron ba kayong karanasan kung sa kabaliktaran naman na nakaranas na ba kayo ng isang bagay na kadiliman pala siya, nasa dilim ka, feeling mo nasa dilim ka, pero kaliwanagan pala siya. Okay, mga katropas, konting thinking time daw po sa pagbabalik po ng YOLO.